The Boss Husband. Credit to the author. 1446-52. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPG. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Justin na bigyan ng tableta si Marian. Kung pipiliin ng mga babae na masira, kailangan muna niyang makita kung ano ang kanilang ginagawa. Habang tinitingnan ang gulat ng mga babae, seryosong nagsalita si Justin, isang ulo lang, bagamat ang dragon pill na ito ay makapangyarihan, sa pagkakaalam ko, magkakaroon ng matinding sakit pagkatapos itong inumin. Kung ayaw mong subukan, hindi mahalaga, hindi ako isang mahigpit na discipline master, ngunit narito ako upang gawing malinis at ligtas ka. Hindi ko kailangan mong lahat, sa lahat ng bagay, upang mapabuti ka kaagad, kahit nasisiyan, kahit nasiyan. Hindi ibig sabihin na maaabot mo agad ang soul forming stage. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Justin, ang mga babae ay naantig at medyo natuwa. Pinaparinig mo na para kaming 3 taong gulang na bata, hindi mo ba alam na kaming mga babae ay nakakain ng lahat ng hirap para maging permanenteng bata? Ngumiti si Teresa. Pakamot ng ulo si Justin. Ang bagay ay kahit na hindi ko alam kung gaano kasakit ito at kung ano ang mararamdaman mo, kung ikaw ay nasa sakit, madidistress ako. Mukhang may konsensya ka pa rin. Kung gayon, tingnan mong mabuti, ang babaeng ito ang unang makakain nito, ang pinakabalisa ni Karina. Dinampot niya ang dragon pill at pinasok ito sa kanyang bibig. Walang alinlangan na gusto niyang maging unang eksperimento. Sobrang lakas ng loob niya kaya hindi napigilan ng ibang babae ang pagpawisan para sa kanya. Karina. Huwag. Shish. Si Karen, bilang kanyang biological na kapatid, ay nagkaroon ng tibok ng puso sa kanyang lalamunan. Nang makitang nasakop na ni Karina ang dragon pill, mabilis niyang binuhat ang kanyang kapatid at lumipad sa basement. Sumunod ng mabuti si Justin at kinailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata kung mapapadalisay ni Karina ang buong katangian ng gamot ng dragon pill. Sa basement, nakaupo si Karina sa isang malambot na hinabong futon. Nababalot na siya ng maliliit na butil ng pawis sa ilang panahon, at ang gamot ng dragon pill ay mas mabilis na umuusok kaysa sa inaakala. Ang patuloy na lumalakas na espiritual na aura ng innate ay makikita sa paligid ng kanyang katawan, at mararamdaman mo na sinusundan ng dragon pill ang mga meridian ng kanyang katawan upang patuloy na linisin ang mga dumi sa kanyang katawan, nagpapatatag at nagpapalawak ng mga meridian. Si Karen ay mukhang kinakabahan, palaging binibigyang pansin ang aura ng katawan ni Karina, sa takot na ang mga meridian ay hindi makatagal at sesabog. Ilang beses kung saan napakadelikado, natukso siyang ipasa sa kanya ang ilang troyuan para tulungan siya. Ngunit pinigilan ni Justin si Karen, umiling, at sinabing, kung hindi mo kailangan, huwag mong pakialaman si Karina. Ang proseso ng pagdalisay ng dragon pill sa katawan ay ang pinakamaselang proseso para maranasan ang kombinasyon ng iyong katawan at espiritual na aura. Kung hindi mo kayang pagtiyagaan ang iyong sariling pagsisikap, ito ay isang malaking kawalan na makakasama sa iyong paglilinang sa hinaharap. Bagamat alam ni Karen na ito ang nangyari, hindi niya maiwasang mag-alala. Buti na lang malakas din ang ugali ni Karina. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at iginiit na huwag itigil ang mga pagsasanay na itinuro ni Justin. Ang pagpapatakbo ng espiritual na aura sa katawan, at pagkatapos na alisin ang mga bakas ng dumi sa pamamagitan ng bakas, ang aura na naging innate true chi ay unti-unting namuo sa kanyang kaibuturan. Ganun pa man, nanginginig sa sakit si Karina at pumipigil sa kanyang kalooban. Sa loob ng mahigit kalahating oras, ang katawan ni Karina ay mayroon ng isang patong ng maitim na mantsa ng dugo sa kanyang katawan, na eksaktong malaking halaga ng mga dumi na naalis sa kanyang katawan. Gayunpaman, mas komportable siya kaysa dati. Hindi siya naabala sa labas ng mundo. Sa halip, mas maayos niyang kinokontrol ang qualitative change ng true chi sa kanyang katawan. Nagniningning ang mga mata ni Justin, at napansin din ng ibang mga babae ang abnormalidad. Ang aura ni Karina ay mas malakas kaysa dati. Hindi makapaniwalang hinangaan ni Karen. Talagang karapat-dapat ang dragon pill na maging heaven pill noong sinaunang panahon. Ang true chi na ito ay hindi masyadong malakas noong una akong pumasok sa innate. Natatakot ako na direktang pumasok siya sa mid-stage ng innate, sabi ni Rose. Natawa si Justin at sinabing, bueno, lumipas na si Karina sa mapanganib na panahon, at hindi pa natatapos ang epekto ng huwalong pill.
Ngayon ay dapat mapuno siya ng innate aura at true chi dahil sa kanyang tagumpay sa kanyang innate stage, at nagsimula na siyang pumasok sa konsentrasyon. Ito ay isang magandang pagkakataon, kaya huwag na natin siyang abalahin, lumabas muna tayo. Bahagi ng dahilan kung bakit ang paglilinang ay labag sa mga tuntunin ng langit, ay dahil sa salungat sa sentido komon. Nangangatuwiran ito na ang karamihan sa mga bagay sa mundo tulad ng masipag na kakayahan ay maaaring gamitin upang mapunan ang mga kahinaan ng isang tao, ngunit iba ang paglilinang. Kadalasan, ang talento at swerte ang nagtatakda ng karamihan sa mga resulta ng paglilinang. Katulad ni Master Insect na hindi pumasok sa soul-forming stage hanggang sa mahigit 100 taong gulang. Ang kanyang hitsura ay nagbago at ito ay isa pang 100 taon para maabot niya ang Tribulation Passing Stage. Gayunpaman, si Justin, isang binata sa kanyang 20s, ay pumasok sa full cycle ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Stage mula sa innate stage sa loob ng 2 taon. Bilang karagdagan, siya ay hindi malayo sa Shangqing Heavenly Lightning Tribulation Stage at ganap na naiiba sa Master Insect. Kahit na si Justin ay may sariling katatagan, hindi maikakaila na ito rin ay isang malaking kaibahan na dulot ng malaking magandang kapalaran, pag-unawa sa talento, at pinagmulan. Hindi posibleng mapunan ang mga hindi patas na puwang na ito sa pamamagitan lamang ng patuloy na paglilinang. Sa kabaligtaran, ang mga babae ni Justin ay pumasok sa innate stage at maging ang soul-forming stage, sa puntong ito, hindi ito dapat ipagtaka. Kung ikukumpara kay Justin, mas marami silang mapagkukunan at higit pa sa mga nakatagong angkan sa kaharian ng ilusyon at sa mga Panginoon ng Hongmeng. Matapos kumpirmahin ang bisa ng Dragon Pill, hindi sabik si Justin na hayaan ang mga babae na gumawa ng mga tagumpay sa ilang sandali. Gabi na at bihira na ang lahat na magkukumpulan. Bilang ulo ng pamilya, natural na gusto ni Justin na maghapunan ng magkasama. Ilang araw na niyang hindi nakakausap ang chubby little girl. Sobrang namiss siya ni Justin at gusto niyang tingnan din ang kanyang homework. Nakatakda ang hapunan sa dining hall sa loob ng kastilyo. Ang chef na inimbitahan ni Ron ay mabilis na naglatag ng isang buong mesa ng mga pagkain mula sa iba't ibang bansa, na pinagsasama ang silangan at kanluran. Umupo si Justin sa upuan ng master, at ang mga babae sa magkabilang gilid ay nag-uusap at nagtatawanan, mukhang napakaharmonya. May bahagyang ngiti sa mukha ni Justin, ngunit may ilang panghihinayang sa kanyang puso, ngunit nakakalungkot na may mga taong hindi na muling makakasama sa kanila para kumain. Si Leia ay kumain ng mas maraming mga araw na ito kaysa noong siya ay nasa Stonegate. Tila ang kanyang maliit na mukha ay naging medyo bilugan, ngunit naisip ni Justin na ang kanyang anak na babae ay magiging maganda magpakailanman, kaya't hindi mahalaga. Daddy, kailan tayo babalik sa Stonegate? Ang upuan ni Leia ay malapit kay Justin, na humahawak ng malaking binti ng pabo at ngumunguya ito. Ngumiti si Justin at sinabing, bakit? Hindi ka ba nagsasaya dito? Napangiti si Leia, masaya, ngunit na-miss ni Leia ang mga bata sa kindergarten. Eto na, tapos na ang pagiging bago ng chubby little girl sa isla at malamang na mas interesante ang makulay na buhay sa Stonegate City. Kahit na ang mga bata doon ay hindi kasing husay ng mga narito, higit sa lahat ay lalaki sa islang ito, kahit may mga babae, lahat sila ay tomboy. Ayaw nilang maglaro ng ibang laro kundi prinsesa, lang ang tawag sa kanya. Mayroon pang 2 araw bago magsimula ang kindergarten, ibabalik ka ng daddy sa oras na iyon, hinawakan ni Justin ang ulo ng kanyang anak. Ako rin, nakaupo si Talia sa tabi ni Leia, sasamahan din ni Tita Talia si Leia pabalik, at ipapadala ka sa paaralan. Agad namang tumango si Leia na may matamis na ngiti. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod mula sa labas ng restaurant na parang balzo ng hangin. Sobra ka. Paano mo ako iiwan mag-isa sa basement habang naghahapunan kayong lahat dito? Si Karina ang nagising na. Si Karina, na naghugas ng kanyang katawan at nagpalit ng malinis na damit, ay mukhang kasinggan ng lunok sa sandaling ito, at ang kanyang mga kilos ay magaan at maliksi. Ang huling yugto ng innate. Nagkatinginan sina Justin, Rose, at Karen, at lahat sila ay nakakita ng sorpresa sa mga mata ng isa't isa. Ang epekto ng Dragon Pill ay lampas sa imahinasyon. Ang mga babae ay abala sa pagtatanong kay Karina kung ano ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nagmadaling pumunta sa mesa upang kunin ang isang malaking pritong Australian lobster at nagmulang nganga. Teka! Hintayin mo akong kumain. Gutom na ako. Malabong sabi ni Karina.
Nang maubos na ang mga dumi sa katawan, lubusan ding nag-ayuno si Karina. Natural, gutom na gutom siya ngayon. Biglang sumigaw si Leia, tumayo na parang iiyak na, grabe si Tita Karina. Iniligtas ni Leia yan for the last. Huwag mong agawin sa akin. Nakaumbok ang bibig ni Karina, ang makikinang na mapupulang labi na iyon ay nagsabi, napakaganda na ng pakikitungo ko sa iyo mula pa noong una. Hindi ba ito ay lobster lang? Kakainin ito ni Tia kahit anong mangyari. Itinaas niya ang ulo niya kay Leia. Ibinuko ni Leia ang kanyang mga labi at nalungkot hanggang sa mamatay, at ang kanyang maliit na mukha ay puno ng awa. Hoy, Karina, bakit mo kinuha ang mga bagay kay Leia? Kumain ka na lang ng iba, walang magawang sabi ni Karen, hinaila ang damit ng kanyang kapatid. Matuwid na sinabi ni Karina, ate, hindi mo naiintindihan, ang mga bata ay hindi dapat masyadong spoiled, lalo na tulad ng ating Leia. She had such good living conditions and everyone spoiled her, so we must let her know that the adults need to eat. Hindi naman sa ayaw nating kainin ito, kaya binibigay natin lahat sa kanya. Saan nanggaling ang lahat ng pilosopiyang ito? Halatang nakikipaglaban ka sa bata, umiling si Karen at bumaantong hininga. Gayunpaman, nang labis na naligalig sina Karina at Leia, ang hapunan ay naging lalong nakakatawa, at ang oras ay nagmamadali sa pagtawa. 1447. Sa gabi, natural na hindi pakakawalan Justin sina Karen at Roslyn dahil pareho silang hindi nagmamahal sa kanya sa mahabang panahon. Pareho silang nasa kalagitnaan ng soul-forming stage, kahit na ang kanilang pisikal na lakas ay hindi maihahambing kay Justin, ang pagpapatuloy buong magdamag ay hindi isang issue. Si Justin ay naglaro laban sa isa't isa, at ginamit ang lahat ng kanyang mga panlilinlang, na nagparamdam sa dalawang babae na medyo nabigla. Hindi naman sa hindi nila kayang makipagsabayan sa kanilang pisikal na lakas, ngunit ang uri ng init at sigasig na maaaring matuno ang buong tao ay nagparamdam sa kanila na parang nabubuhay sa isang pantasya. Sa huli, ang konserbatibong si Karen ay nahihilo din, binitawan ang kanyang panloob na pagpipigil, na nasalikop kay Justin at Rose. Gumawa pa siya ng ilang kilos na hindi niya maisip sa nakaraan. Hindi napigilan ng dalawang babae si Justin na hilingin ito. Una, kaya pa nilang mag-sustain, at pangalawa, gusto nila ng anak. Lalo na pagkatapos makipag-ugnayan kay Leia, ang kanilang pagnanais na magkaroon ng isang anak ay napakalakas. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng cultivation base ng soul-forming stage at Justin. Bagamat may posibilidad na mabuntis, hindi naman ganoon kalaki. Nang magliwanag na ang langit, nang hindi alam kung ilang beses nangyari ito, muli niyang narating ang hindi kapani-paniwalang rurok kasama si Rose. Nakahiga silang tatlo na hubot-hubad, hinawakan ni Justin ang isa sa kanila sa magkabilang gilid at naramdaman ang hininga ng isa't isa, pintig, at o ang matamis na katahimikan. Biglang umikot ang kaakit-akit na katawan ni Rose, iniwan ang mga braso ni Justin. Nakasandal ang kanyang mga jade legs sa kanyang mga hita, nakahiga ng patagilid habang ang kanyang matambok na puwitan ay nakapatong sa kanyang mga hita. Anong ginagawa mo mahal kong Rose? Hindi mo ba ako hahayaang yakapin kapag katapos ng mahabang panahon? Nakangiting tanong ni Justin. Ang paghiga mo ay parang dadaloy mula sa ibaba, gaanong sayang kung gayon. Hindi ito makakalabas kapag sumandal ako ng ganito, baka madagdagan din ang tsansa na mabuntis, sabi ni Rose. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Justin, at mapait na ngumiti sa inosenteng babae, walang ganyanan, hindi ba ako laging nagmamadali sa pinakaloob na bahagi? Kung ito ay sinadya, makukuha mo ito. Hindi masamang subukan, giit ni Roslyn sa kanyang opinyon. Namula si Karen sa gilid habang naririnig ang mga salitang iyon at kumikislap ang kanyang mga mata. Rose, narinig ko ang mga bagay na iyon ng mga lalaki ay maaaring mabuhay sa katawan ng isang babae sa loob ng 1 o 2 araw. Itutulak mo ba ang iyong mga binti at pigi sa loob ng 2 araw? Well, pagkatapos ay hilingin ko sa ibang mga kapatid na babae na pumunta at makita ka, at padalhan ka rin ng pagkain at inumin. Hoy, kahit si Karen alam ang mga ito. Mukhang masyado kang nagmamalasakit dito, sinasadya mo ba? Pang-aasar ni Roslyn sa likod niya. Inilibot ni Karen ang kanyang mga mata at tumalikod na hindi siya pinansin. Bumantong hininga si Justin at same time na sinabi, lahat kayo gustong magkaroon ng mga anak ha? Bakit hindi ako magsakripisyo ng kaunti at bigyan kayo ng higit na kasiyahan at pag-asa?
Anong pinagsasabi mo? Pagpupuno. Nakakadiri. Sinipa ni Roslyn si Justin at ngumisi, protektahan natin ang mga kapatid na babae para makalusot sa innate stage mamaya. Tiyak na gumawa tayo ng maraming ingay kagabi at pagtatawanan nila tayo. Ano ang kinatatakutan mo? Ang lahat ay pare-pareho. Ngayong gabi ay magiging masama ako para saktan ng iba. Hindi ko hahayaang magdusa ka ng mag-isa. Sa katunayan, ang boses ni Teresa ay talagang mas malakas kaysa sa iyo, at maaari mong pakinggan ito, tuwang-tuwa si Justin. Ang saya mo. Hindi ba nakakaaliw ang napapaligiran ng napakaraming babae? Kung talagang may kakayahan ka, hayaan mo kaming mag-obserba ni Karen ng live. Ito. Same time na sinabi ni Justin, patuloy akong lalaban para sa dahilan ng pagtulog ng magkasama, mahal kong Rose, maghintay ka lang. Si Karen sa gilid ay umiling ng diretso. Ayokong panoorin ito, hindi rin ako papayag na tumingin sa akin ang iba, mag-arte kayong dalawa. Wala kang masasabi dito. Ako bilang kapatid mo, susukoan kita, munting taksil, ngayon na. Ngumiti si Roslyn at biglang sumugod para pindutin si Karen. Hindi kumbinsido si Karen. Hindi mo malalaman kung sino ang tunay na kapatid dito. Nagsisigawan ng dalawang babae habang tumatawa, at pagkatapos ay napapilipit sila. Magkadikit ang mga katawan nila at magkadikit ang mga binti, anong tanawin? Tiningnan ni Justin ang mga babaeng, nahihirapan, sa kama at kontentong bumantong hininga. Kung may isang araw na maaari siyang mamuhay sa pag-iisa dito nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa isang matatag na pag-iral, ano ang mas mabuti? Para sa isang mas mahusay na pambihirang tagumpay ng mga yugto, ang almusal sa kastilyo ay hindi inihain. Ang mga babae ay bumangon ng maaga at ginamit ang mga pagsasanay na ibinigay ni Justin upang ayusin ang true chi ng buong katawan. Nang handa na sila, kinuha ng lahat ng babae ang dragon pill sa basement. Binabantayan sila nina Justin, Karen, at Roslyn at handang tumulong sa mga hindi kayang suportahan ang kanilang sarili. Naranasan ni Karina ang hapdi ng paglilinis ng katawan at mga buto ng personal kagabi, kaya habang pinagmamasdan ang iba pang mga kapatid na babae na pinipigilan ang kanyang paggalaw doon, naramdaman niya ang paninikip ng mga kalamnan sa buong katawan niya. Unti-unting lumipas ang oras, at ang buong basement ay napuno ng makapangyarihang espiritual na aura na ibinubuga ng dragon pill. Biglang natuklasan ni Justin na lahat ng umiinom ng dragon pill sa isang pinag-isang paraan ay may isa pang kalamangan, na kung saan ay upang mapataas ang density ng espiritual na enerhiya sa isang mas mataas na antas, na may tiyak na nakakapagpalakas na epekto sa proseso ng paglilinis. Ang antas ng solidification ng nakuhang Hautian True Chi ay nakaapekto rin sa bilis ng purification sa isang tiyak na lawak. Sa tanghali, parehong natapos ni Teresa at Talia ang kanilang mga tagumpay, na sinundan ng tagumpay ni Melinda at Joyce. Hanggang sa hapon, matagumpay na nalampasan ni Jinky, na medyo maikling oras ng pagsasanay, ang mapanganib na panahon. Ilang beses hindi napigilan ni Roslyn na suportahan siyang pinigilan siya ni Justin. Sa kabutihang palad, naipasa niya ng ligtas ang pagsusulit. Ang mga babaeng nakatapos ng pambihirang tagumpay ay nasa sabik at napagtanto ang mga pagbabago sa kanilang mga katawan, ang condensed true chi sa kanilang mga core, at ang kanilang lakas ay ibang-iba sa dati. Gayunpaman, matapos mapansin ang dumi sa kanilang katawan, nakaramdam sila ng pagkasuklam at mabilis na tumakbo para maglinis at magpalit ng damit, tulad ni Karina. Matapos ang mga babae ay magpalit ng malinis na damit at bumalik sa basement dala ang kanilang mabangong damit, nalaman lamang na si Jane, na hindi nakalusot sa huli, ay nakaupo pa rin doon na naka-cross-legged, hindi gumagalaw. Honey, parang walang sakit si Jane, ganoon ba siya kasettled gaya ni Karina? Curious na tanong ni Angson. Namangha si Justin sa sandaling ito, at tumango, si Jane at Karina ay may pagkakatulad. Pareho silang nakatanggap ng medyo mahigpit na pagsasanay at ang kanilang pangangatawan bago ang paglilinang ay medyo maganda. Sa makatuwid, ang sakit ng proseso ng paglilinis ay hindi gaanong pagpapahirap. Sa ganitong paraan, may sapat na enerhiya upang maramdaman ang agarang pagbabago ng tagumpay. Sa pagsasalita, si Jane ay may ilang mga likas na pakinabang sa akin, kahit na ang mga tao ay hindi makakalimutan sa akin.
Kapag nakita natin ang maraming bagay sa kanya halatang mas nakaka-relax kaysa kay Karina, at nang walang maraming masakit na pagbabago, nakapasok siya sa ganitong estado ng ligtas, at napakabilis niyang nasisipsip ang espiritual na aura. Mukhang ang kaso. Ang kanyang kasalukuyang innate true chi ay kasing kapal ni Karina. Siguro hindi magtatagal bago siya tumuntong sa soul forming stage, ang kanyang karunungan ay nakakatakot, paghanga ni Rose. Minsan sinabi ng sinaunang Buddhist na Bodhisattva Vimalakirti, ang mga supernatural na kapangyarihan ay maaaring gumalaw sa 10 direksyon, ang karunungan at mga benepisyo ay maaaring kumalat sa buong mundo. Ang wisdom at dharma ay maaari ding gamitin sa parehong paraan tulad ng tao, ni tao na naging malalim at tinuruan ko siya ng mga diskarte sa pagsasanay upang alisin ang kanyang mga pagdududa. Napabuntong hininga din si Justin sa kanyang mga sinabi. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang talento ay ang pinakamataas sa lahat ng mga taong nakatagpo niya sa ngayon. Gayunpaman, ang pagtingin kay Jane ngayon, marahil, ang babaeng ito ay hindi naiiba sa kanyang sarili. Huwag natin siyang istorbohin at umalis, maaaring pumasok si Jane sa mas malalim na antas ng pagninilay, kaysa sa pagpasok ngayon sa konsentrasyon, naramdaman ang mahika ng langit, sabi ni Justin. Natural, hindi tatutol ang mga babae, at medyo naiingit sila sa talento ni Jane, ngunit kung tutuusin, iba-iba ang mga tao at hindi maaaring pilitin. Higit pa rito, ang pagpasok sa innate stage ay maaari nang pigilan ang kanilang mga mukha mula sa pagtanda ng hindi bababa sa mga dekada, na sapat na upang sila ay labis na nasasabik. Pumasok si Jane sa pagninilay tulad nito, at pagkatapos ng isang buong araw at gabi, walang bakas ng pag-alis. Pinuntahan ito ni Justin minsan sa gitna ng daan at nakita niya na ang mga mantsa sa katawan ng babae ay ganap na nalinis sa kanyang katawan. Ito ay kakaiba, at hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Jane sa proseso ng pagmumuni-muni. Ngunit ang innate true chi ni Jane ay talagang pakapal, at naabot na niya ang innate full cycle. Naramdaman pa ni Justin na papasok na siya sa soul forming stage, ang kailangan lang niya ay isang epiphany ng Tao. 1448. Sa lalong nagliliwanag na mukha ni Jane, napanatili niya ang isang mahina at komportableng ngiti. Alam ni Justin na ang babae ay nahuhulog sa isang espesyal na uri ng pananaw, tulad noong nakita niya ang pugad ng langgam at nagkaroon ng epiphany. Ito ay isang misteryoso ngunit kamangha-manghang karanasan. Sa isang kisap mata, isa pang araw at gabi ang lumipas, hindi pa rin nakakaalis si Jane sa pagninilay-nilay, ngunit ang espiritual na aura sa buong basement ay hinigop, maging ang mga nagmumula sa labas. Lalong naging kumbinsido si Justin na hindi nakapagtataka kung nagawa ni Jane na makalusot sa soul forming stage. Bagamat pareho lang ang yugto, magkakaroon pa rin ng pagkakaiba sa mga grado. Batay sa pagkakaroon ng napakalakas na likas na true chi, ang pagpasok sa soul forming stage ay iba sa karaniwan. Dahil sa pagkakaiba sa pundasyon, ang tamped innate na true chi ay binago sa true yuan, at ang kapangyarihan ay magiging ibang-iba rin. Sa kabilang banda, nagsimulang sanayin ng mga babaeng pumasok sa innate stage ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi nila inaasahan kung gaano kalaki ang maaari nilang pumatay, ngunit nais nilang magkaroon ng mas malakas na kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Minsang nagbasa si Justin ng maraming martial arts classic mula sa iba't ibang paaralan sa Dawson Sect. Pagkatapos mag-analyze at mag-collate, nag-compile sila ng serye ng mga komprehensibong trick. Ang mga trick na ito ay hindi masyadong napakarilag, ngunit sila ay napaka-praktikal. Gayunpaman, ang mga kababaihan ay may limitadong mga pundasyon ng martial arts, kaya't hindi maiiwasang magtagal sila para matuto. Maaliwalas ang kalangitan nang wala ang mga ulap. Sa kanluran, sa isang dalampasigan malapit sa kastilyo na napapalibutan ng magandang puting buhangin. Dito, inutusan ni Justin ang mga kababaihan na magsagawa ng aktwal na pagsasanay sa labanan, na talagang paghahanda para sa hinaharap kung papasok sila sa soul forming stage. Bagamat ang mga magic weapon at spell ang dahilan ng pinakamalaking proporsyon ng mga labanan sa itaas ng soul forming stage, ngunit sa tahasan, ang mga pisikal na pag-atake ay na-convert sa isang malaking bilang ng true yuan attacks. Hanggat natutunan mo ang mga kasanayang ito sa pakikipaglaban, ang labanan ng soul forming stage ay magiging isang karagdagang kasanayan. Higit sa lahat, nais ni Justin na linangin ang konsepto ng pakikipaglaban para sa kababaihan. Ang mga trick ay patay at ang mga tao ay buhay.
Ang isang tunay na master, anuman ang mga trick, ay maaaring patayin pa rin ang kalaban. Mahal kong Joyce, napakaamo mo. Kung lalaban ka ng ganito, ipapalubog ka ni Teresa sa dagat. Jinky, huwag mong laging isipin na sugpuin si Talia, subukan mo munang ipagtanggol at pagkatapos ay humanap ng mga pagkakataon para maka-counterattack. Ipinaliwanag ni Justin at itinuro sila isa-isa, at ang mga babae ay napakaseryoso din. Sina Karen at Roslyn ay tinulungan din siya. Lahat sila ay nasa innate stage, mabilis silang natuto at hindi mahirap turuan. Ang ikinagulat ni Justin ay ang pagkaunawa ni Melinda sa konsepto ng pakikipaglaban ay napakahusay. Sa orihinal, si Karina ay may true chi ng huling yugto ng innate at bihasa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit si Melinda ay hindi masama. Umaasa sa patnubay ni Justin, ang kanyang pakikipaglaban kay Karina ay pare-pareho. Mahal, napagtanto mo ba na si Melinda ay tila napakahusay sa paggamit ng lakas at pagtagumpayan ng lakas na may lambot? Ito ay may kinalaman sa nilalaman ng Tai Chi sa martial arts na itinuturo mo, ngunit si Melinda ay mukhang napakahusay nito. Si Karina ay mas agresibo, siya ay tumpak at mabilis sa kanyang mga galaw ngunit hindi niya magawang masabi ni Melinda, mukhang wala siyang magawa kay Melinda. Napangiti si Justin na may kasiyahan, ang ugali ni Melinda ay mas katulad mo, ngunit kumpara sa iyo, si Melinda ay mas karaniwan. Bagamat siya ay may average na pangunawa, siya ay sinasabing matuwid na walang pagnanasa. Hindi niya gusto ang pinakamahusay, at hindi siya nahuhumaling sa pag-agawan para sa anumang bagay, ni sabik o naiinip, na may gayong mapayapang pag-iisip, kung siya ay makapasok at pumasok sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa, natatakot ako na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Nang makita si Karina na marahas na dinadagandong ng mahinahon at hindi nagmamadaling pagwawasto ni Melinda, hindi napigilan ni Justin ang pagtawa. Si Justin ay natural na masaya na ang kanyang sariling babae ay may magandang pag-asa para sa paglilinang, dahil ito ay mas ligtas sa ganitong paraan. Nang ang mga babae ay abala sa pagsasanay, isang puting anino ang nahulog mula sa hilaga sa kalangitan. Maagang nalaman ni na Justin, Rose, at Karen ang lahat at nagulat silang tumingin sa direksyon. Isang puting pleated na damit, tulad ng isang engkanto sa isang alon, isang babaeng may lumilipad na itim na buhok ay si Lucille. Lalo pang nagmukhang isang international superstar si Lucille, at ang malaengkanto na ugali ay nagmukhang mas parang panaginip. Lucille, bakit ka nandito? Nagbiro si Justin, dapat kong ayusin ang mga tao para salubungin ang international superstar. Ngumiti si Lucille at binati ang ibang mga babae na medyo nahihiya, Kuya Gibson, huwag mo akong pagtawanan, mang-aawit lang ako, paano ka magiging katulad ng iba? Si Lucille, na naglalabas ng bagong album at may maalab na karera, ay nasa isang world tour na. Noong Pebrero at Marso, nagkataong nasa oras na ito para sa paglulunsad ng koleksyon ng taglagas at taglamig ng Milan Fashion Week. Mapupunta rin siya sa Italia at makikibahagi sa ilang kilalang paglulunsad ng fashion sa buong mundo. Alam na si Justin at ang mga babae ay nasa isla, lumapit si Lucille. Gamit ang kanyang divine sense, nahanap niya siya. Lucille, ikaw na ngayon ang darling ng major media sa mundo. Kung masagasaan ka at maglalaro na nawawala, hindi ka ba natatakot na baka mabaliw ang mga staff? Tumawa si Joyce. Ngumiti si Lucille at sinabing, nag-aalala ako sa mga bagay na ito noon pa, ngunit kahit papaano pagkatapos pumasok sa soul forming stage, pakiramdam ko ay mga walang kwentang bagay lang ito, at ayaw kong mag-alala tungkol sa emosyon ng staff. Sinabi ko sa kanila na mag-isa akong maglalakbay at kaya nilang asikasuhin ang press sa kanilang mga pamamaraan, anuman ang resulta. Iyon ay dahil ang iyong pananaw ay nagbago. Above the soul forming stage ay tunay na hindi sa daigdig, natural na magkakaroon ka ng ibang pananaw tungkol sa mga tao sa mundong ito. Bakit pa maraming magsasaka na handang pumasok sa Hongmeng? Ito ay dahil, para sa karamihan ng mga magsasaka, ang secular na alindog ay lubhang nabawasan, at ang ritmo ay nabawasan, sabi ni Justin, kung ang ritmo ni Justin ay nabawasan, inalis sa entertainment industry. Tumango si Lucille bilang pagsang-ayon, oo, interesado lang ako sa pagkanta at pag-aaral ng musika. Ayokong lumabas sa anumang programa o magsalita tungkol sa anumang mga panayam. Tama ka sa oras Lucille, paano kung makipag-away sa akin? Lumapit si Roslyn sa mga oras na ito at sinabing, nasa kalagitnaan ka na rin ng soul forming stage, medyo magaling din ang true yuan mo.
Hindi pa kita nakakalaro at pagod na akong makipaglaro kay Karen. Walang silbi ang pakikipaglaban sa pulot dahil palagi akong pinipigilan, mahirap humanap ng kalaban. Nag-alinlangan si Lucille, ngunit tumingin kay Justin, at nakita niyang napakalakas ng loob ng huli, kaya pumayag siya. Sinundan ni Lucille ang kanyang lola na si Yan Miao upang magsanay sa Shushan mula noong siya ay bata pa. Sa katunayan, ang kanyang martial arts Yan Miao or Morgana upang magsanay sa Shushan mula noong siya ay bata pa. Sa katunayan, ang kanyang martial arts ay palaging mahusay, ngunit ang batang babae ay hindi mahilig makipag-away at normal na tahimik. Huminto rin ang ibang mga babae na may interes na pinapanood sina Lucille at Roslyn na lumilipad sa himpapawid, sa ibabaw ng dagat, at nakatayo sa paghaharap. Ang aking kung fu ay nagmula sa Shushan. Sanay akong gumamit ng mga espada, ito ay hindi isang magic weapon, ngunit isang ordinaryong saber. It'll be unfair if Sister Roslyn use a magic weapon, sabi ni Lucille. Bagamat nakuha niya ang Fengling piano mula kay Justin, hindi niya nilayo na gamitin ito bilang sandata. Ang isa ay dahil hindi siya pamilyar dito, ang isa ay gusto niyang panatilihin ito bilang isang regalo ng pag-ibig. Si Justin ay nasa audience, nag-iisip tungkol sa kung paano pinuhin ang ilang mahiwagang armas para sa mga kababaihan sa hinaharap. Bagamat nasa kamay niya ang Xuanshui, inagaw niya ito at hindi angkop para kay Lucille na gamitin ito pansamantala. Sayang at hindi niya alam kung paano i refine ang magic weapon pansamantala. Sa katunayan, kinuha niya ang mga materyales mula sa Master Insect, at may mga bihirang produkto tulad ng Dragon Bones, Dragon Blood, Dragon Skin, at Dragon Tendons. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagamit ng kahit anong magic weapons. Lahat sila ay spells na natutunan ko sa Rainfall Tao ko, bahagyang ngumiti si Rose. Okay lang yan, pupunta ako para sayo. Sabi ni Lucille, kinuha ang kanyang willow leaf sword mula sa Master Sumiring, at lumipad patungo kay Rose. Sa isang pag-ikot ng kamay ni Rose, isang grupo ng mga water spirit ang biglang namuo sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang paikot-ikot na kadena, na pinagsalikop ang umiikot na espada ni Lucille, at pinabagal ang figure ni Lucille. Isang matalim na hugis espada na aura ang lumabas mula sa mahabang espada ni Lucille, na nabasag ang makapal na espiritu ng tubig, at nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagmamadaling lumipad paatras si Rose, tumawag ng isang malaking bahagi ng mga water spirit upang mamuo sa hangin, na bumubuo ng isang siksik na ice crystal, tulad ng isang malakas na hanging yelo, na tumatawid patungo sa Lucille. Nebula Sword Technique. Si Lucille ay lumiko ng matalino, at ang mahabang espada ay naglabas ng isang piraso ng True Yuan, na bumubuo ng isang malawak na ulap ng matingkad na pulang True Yuan, at hindi mabilang na light-colored na glaze na True Yuan ay nagbago sa sword aura, na gumagalaw patungo sa lakas ng hangin ng mga kristal na yelo. Ang makakapal na Nebula Sword Technique ay bumangga sa mga kristal ng yelo, at nagkaroon ng pagsabog ng makapal na pagsabog sa kalangitan, tulad ng mga bagyo. Si Abos Morgana, na dating nasa innate stage, ay gumamit din ng Nebula Sword Technique, ngunit kumpara sa soul-forming stage ni Lucille, ang kapangyarihan ay ibang-iba. Mahusay na ginawang water shield ni Roslyn ang mga water spirit, hinarangan ang sword aura, at kinokontrol ang isang malaking lugar ng yelo, inatake si Lucille mula sa lahat ng direksyon. Ang aura ng espada ni Lucille ay parang isang siksik na pader ng lungsod, na nakatikip sa kanyang buong katawan, ang espada ay namumulaklak, at siya ay may hawak na mga piraso ng anino ng espada, at siya ay walang tigil na lumaban kay Rose. Pagkatapos ng kalahating tasa ng tsaa, nag-condensed si Lucille ng sword orbit para protektahan ang kanyang katawan, binagtas ang isang makakapal na Xuanshui, nahati ang ilang mga ice ridge, at direktang humampas sa water shield ni Roslyn. Bang! Hindi kinaya ng water shield ang matalim na puwersa ng pagpunit ng sword orbit at tuluyang bumagsak. Bahagyang napabuntong hininga si Roslyn at lumipad pabalik ng 10-10 metro. Hindi nagpatuloy si Lucille sa paghabol dahil malinaw na ipinakita ang mga resulta ng laban. Sure enough, one who came out halfway is no match for those who practices since childhood. I lost, medyo nawala ng magawa si Rose, mas magaling pa si Lucille kay Karen. Hindi naman, paliwanag ni Justin sa lupa, mahal kong Rose, ang iyong tao, ay isang epiphany mula sa maringal na ulan ng bagyo.
Ito ay isang malawak at walang katapusang paraan, at ang galing mo ay ang napakatinding opens iba. Si Lucille ay gumagamit ng Shushan swordsmanship at siya ay mas mahusay sa pag-condensate ng kanyang opens iba na kapangyarihan para sa one-on of the offense na sandata. Pareho lang ang espadahan kaya normal lang na matalo ka. Magsasalita pa sana si Justin, na may pagkagulat na ekspresyon, bigla siyang tumingin sa kastilyo, at sinabing may pagkamangha, si Jane. Nakalusot. 1449. Ang isang ganap na bagong pamimilit ng isang soul-forming cultivator ay nagmula sa kastilyo, walang duda, si Jane ang pumasok sa soul-forming stage pagkatapos ng enlightenment. Ang pang-aapi na ito ng True Yuan ay isang bagay na hindi pa naramdaman ni Justin, at ito ay mas malakas kaysa kina Rose, Lucille, at Karen, at tila mas malakas pa kaysa noong una siyang tumuntong sa soul-forming stage. Ang ginawa niya mismo ay ang tunay na Endless Resolve Restoration Scripture, na maaaring makatulong sa hindi direktang pagpasok sa pinakahuling pamamaraan ng Nine Heavenly Lightning Tribulation, kahit na hindi ito nakita ng higit sa 20,000 taon na ang nakakaraan. Ang nilinang ni Jane ay ang mga pagsasanay lamang na kanyang ibinubuod at isinagawa na, sa asensya, ay naiiba sa Endless Resolve Restoration Scripture. Gayunpaman, ginamit ni Jane ang pagsasanay na ito upang maabot ang isang napakalakas na yugto ng pagbubuo ng kaluluwa sa isang iglap. Napakamangha. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay nagsisimulang dumagsa kay Jane ng galit na galit. Ang kanyang antas ng paglilinang ay dapat nasa early soul forming stage, ngunit ito ay nalampasan ako at si Rose. Sa kanyang kasalukuyang bilis, natatakot ako na hindi magtatagal upang makapasok sa dulo ng soul forming stage. Bulalas ni Karen. Malamang na mas misteryoso ang tao ni Jane kaysa sa atin, kaya mabilis at dalisay niyang naaabsorb ang espiritual na aura ng langit at lupa. Ang paraan ng karunungan ay talagang isang malalim na pamamaraan, hindi napigilan ni Justin na makaramdam. Sa gitna ng sorpresa ng mga babae, tuluyang lumipad palabas ng kastilyo si Jane at bahagyang dumaong sa dalampasigan. Ang kanyang amber na buhok ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang katawan ay kaaya-aya at matangkad, kasama ang perpekto at marangal na mukha na medyo mas banal at misteryoso. Sa sandang ito, si Jane ay kamukha ni na Kristen at Aphrodite, na naglabas ng supernatural na kapangyarihan pagkatapos masira, at naging diyosa ng kagandahan sa mito ng kanluraning mundo. Dear Little Jane, kailangan bang takutin ako ng ganito? Masyadong kamangha-mangha ang iyong breakthrough speed, kung magpapatuloy ito, kailangan kong umasa sa iyo para sa proteksyon, mamantong hininga si Justin. Marahan nang umiti si Jane, malayo pa ang lalakbayin ko. Naunawaan ko lang ang ilan sa pinakamalayong batas sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagpasok sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa, pakiramdam ko ay napakalawak ng mundo sa harapan ko, at ang mundong kailangang tuklasin ay napakahiwaga din. Jane, ano ang naintindihan mo? Curious na tanong ni Karen. Mahirap sabihin, Ate Karen, maaari mo itong subukan. Ang asol na mga mata ni Jane ay nagpahayag ng kalmadong pagtitiwala. Walang kamalay-malay na alam ni Karen na hindi siya ang magiging kalaban ni Jane, ngunit gusto niyang maranasan ito, kaya pumailan lang siya sa hangin. Ang mabituing gininto ang aura ay namuo sa buong katawan niya, tulad ng hindi mabilang na pagkislap ng electric light, na agad na bumagsak patungo sa kinaroroonan ni Jane. Iyon mismo ang galing ni Karen, ang True Yuan spells na nagmula sa Sky Encompassing Flower Rain Technique. Walang malaking galaw si Jane. Ang kanyang True Yuan ay lumundag, at isang espesyal na espasyo ang biglang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Nang ang matalas na gininto ang aura na pinalapot ng True Yuan na ito ay pumasok sa kalawakan, ang bilis ay bumagal sa sandaling iyon. Tulad ng isang slow-motion playback, makikita ng lahat ang matalim na gininto ang aura na parang sinag ng liwanag, na nagiging manipis na sinulid. Yung realm technique. Natigilan si Justin. Nakita na niya ang stunt na Xuanbing Realm, na ginawa ng Northern Dark Eye Soul na mga tao sa Australia, ngunit ang kaharian ni Jane ay mas mahusay kaysa sa Xuanbing Realm. Bumagal ang oras sa loob, at tila nabaluktot ang espasyo sa loob. Sa hangin, si Karen ay natigilan. Pagkatapos ay napansin niya na ang hindi mabilang na pino at matalas na gininto ang aura ay bumabalik sa kanyang direksyon. Ang mga galaw ng katawan ni Karen ay napakabilis at madali niyang naiwasan ang pag-atake, ngunit nabigla pa rin siya nito. Dahan daw ang binawi ni Jane ang kanyang kaharian at sinabing may kagalakan, ito ay isang bagay na natutunan ko mula sa relasyon sa pagitan ng espasyo at oras na pinag-iisipan ko sa loob ng maraming taon.
Hindi pa ito nasa hustong gulang, ngunit maaari pa rin itong gamitin. Hindi ito ang mga batas sa kalawakan, ang batas ng kalawakan ay hinihimok ng mental power, ngunit ang ganitong uri ng realm technique mo ay simulation-driven ng True Yuan, lahat ay umaasa sa iyong pag-unawa sa space at time. Kung magagamit mo ang Heaven and Earth energy para kumpletuhin ang spells of the realm technique, natatakot ako na walang sinuman ang madaling lumapit sa iyo, anumang paraan ng pag-atake ay mahihirapang magtagumpay. Ang tagumpay ni Jane ay nagpasaya kay Justin na para bang nalagpasan niya ang Shang-Ching Heavenly Lightning Tribulation at labis niyang ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang babae. Walang kamalay-malay, natapos na ang Pebrero, at sa natitirang oras, si Lucille ay bumalik sa trabaho sa Milan ng maaga, at si Justin ay walang gaanong oras para makipag-ugnayan sa mga babae. Kung tutuusin ay abala rin ang mga babae sa pag-eensayo, kaya mahirap istorbohin ang kanilang sigla. Maging si Jane ay may malaking pagnanais na masira ang relasyon noon ay naakit sa bagong yugtong ito. Wala siyang panahon para pakialaman si Justin na nagparamdam sa kanya ng panghihinayang, sa puso ngunit nagkunwari itong walang malasakit sa labas. Ang Yunhua Kindergarten na pinasukan ni Leia ay nagsimula na sa semestre at ang mabilog na batang babae ay hindi makapaghintay na makilala ang iba pang mga bata. Tinanong ni Justin ang mga kababaihan na gustong bumalik sa Zenica ng magkasama, ngunit karamihan sa mga kababaihan ay handang manatili sa isla at magpatuloy sa pag-inom ng mga espiritual na table tas at ituloy ang soul-forming stage. Wala sa kanila ang gustong maiwan. Walang pakialam ang mga babae sa mga makamundong bagay sa Zenica. Kahit na kinailangan nina Joyce at Teresa na pamahalaan ang isang malaking negosyo ng pamilya, maaari silang umasa sa teknolohiya ngayon at ang kanilang trabaho ay maaaring gawin online. Siyempre, ang ilang mga tao ay hindi partikular na nahuhumaling sa paglilinang, o may iba pang mahahalagang bagay. Gustong bumalik ni Talia para alagaan si Leia, medyo na-miss din niya si Hilda. Nakatanggap si Jinky ng paunawa mula sa ministry ng ugnayang panlabas ng Zenica at opisyal na pupunta sa Central City upang magsilbi bilang isang katulong sa Deputy Director ng Information Department. Para kay Jinky, ang secular na kapangyarihan ay talagang mas kaakit-akit. Iba-iba ang karanasan sa buhay ng bawat isa, at nagkaroon siya ng sapat na pang-aapi ng may pribilehiyong uri, kitang-kita ang panloob na ambisyon ni Jinky. Hindi inisip ni Justin na may mali sa pagnanais ni Jinky para sa kapangyarihan, tulad ng kanyang paghahangad ng kagandahan at lakas ay pareho. Basta masaya siya, okay na ang lahat. Pagbalik niya sa Stonegate, sumapit na ang gabi. Ang malaking mansyon sa Paradise Villas ay iluminado ng maliwanag na ilaw. Hinawakan ni Justin si Leia sa isang kamay at si Talia sa kabilang kamay. Nang makalapit na siya sa pinto ay bumukas ang pinto. "Oh, aking mahal na anak, sa wakas ay nakauwi ka na." Si Rebecca ay biglang lumabas ng bahay at ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan na naudlot ng pananabik. Pagkatapos ay lumapit siya upang hawakan ang mukha ni Justin dahil sa takot na mawala ang anumang bahagi ng katawan ng kanyang anak. "Ina, bakit ka nandito?" Takang tanong ni Justin. "Ano ba? Hindi ba pwedeng sumama ang isang nanay na namimiss ang anak para sa isang maikling pamamalagi? Ikaw na walang utang na loob na anak, hindi ka na ginugulo ni nanay kapag nasa ibang bansa ka, hindi ba kita mas nakikita ngayong bumalik ka na?" Nakangiting nagmura si Rebecca. Hawak-hawak si Leia mula sa kamay ni Justin, tuwang-tuwang sinabi niya, "Mahal kong apo, masaya ba ang isla? Oh, bakit lalong naging bilog ang mukha mo? Nakakain ka na ba ng maraming masasarap na pagkain sa isla?" Si Leia ay pinakamahusay sa pagpapasaya sa mga matatanda. Humajejek siya at tinawag ang "Lola", pinunasan ang mukha ni Rebecca gamit ang kanyang matambok na pisngi, na nagpasaya sa kanya. Bagamat gusto niya noon si Leia, natural na iba ang pakiramdam niya nang pretuhin niya ang sarili niyang apo. Kinuha ni Rebecca si Talia at nagtanong sa kanya ng ilang salita, pangunahin sa pagtatanong kung ano ang ginawa ni Justin, at kung saan nagpunta ang iba pang mga babae, kaya hindi siya maaaring tumigil hanggat hindi niya naiintindihan ng mabuti. "Inay, magiging maayos ba ang mga bagay sa Central City kung narito ka?" Tanong ni Justin. Niyakap ni Rebecca si Leia at sumagot, "Ang tatay mo ay naibalik na ngayon sa Jiangnan Military Region, walang masama kung pupunta ako upang manirahan sa Stonegate. Anak, ikaw ang pinakamagaling. Hindi mo lang napigilan ang pamilya Meng, ngunit nagbigay din ng karangalan sa pamilya Gibson muli. Maaaring walang nabanggit ang iyong ama, ngunit ipinagmamalaki ka niya sa kanyang puso.
Walang pakialam si Justin kung nagpapasalamat si Parley sa kanya, basta't hindi siya nagdadagdag ng problema sa kanyang sarili. Bigla, hiniling ni Rebecca kay Talia na hawakan si Leia para umakyat sa itaas para magpahinga. Nang mag-isa na lang siya kay Justin, nag-aalala siyang nagtanong, "Anak, kamusta na kayo ni Marian? Natahimik na ba kayo?" Medyo tinanong ko si Mina pero hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ano pa? Mapait na ngumiti si Justin, malapit na ang oras para lagdaan ang kasunduan sa diborsyo. Paano ito mangyayari? Masyadong matigas ang ulo ng anak na babae ng pamilya Nigel, at si Gilmore, na isang ama, ay walang pakialam, itinulak ni Rebecca ang sama ng loob sa ulo ni Gilmore. Inaasahan ni Justin na hindi madamay si Gilmore sa buhay ni Marian, at pagkatapos ay kinuha ang Feng Xiang bracelet mula sa space ring at ibinigay kay Rebecca, ibinalik ito ni Marian sa akin. Inay, maaari mo muna itong itago. Ibinalik ito ni Rebecca kay Justin, at sinabing, dahil ipinasa ito ni nanay sa kanyang manugang, walang dahilan para bawiin ito. Kahit nahiwalayan ka ng lubusan ni Marian sa hinaharap, ang Pulse Heiress na ito ay maiiwan sa ibang mga babae maliban sa iyo, kahit sino pa ang pipiliin mong maging asawa. Naniniwala si nanay sa iyo. 1450. Bahagyang napabuntong hininga si Justin, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Rebecca. Si Rebecca ay palaging hindi nasisiyahan sa kanyang manugang. Sa kanyang mga mata, marahil ang mabait at matinong si Talia ay mas angkop, o maging ang Collins sisters na mas tugma sa kanyang katayuan ay gagana rin. Gayunpaman, naramdaman ni Justin na kung hindi na niya asawa si Marian, hindi na kailangang magpakasal sa ibang babae. Ito ay dahil ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay kasalukuyang wala dito para sa katayuan at magiging hindi patas na pakasalan ang sinuman sa kanila. Hindi pinilit ni Justin si Rebecca na itago iyon dahil ayaw niya, ibinalik niya ang Pulse Heiress sa singsing sa kalawakan at sinabing, "Ina, hindi ako magkukusa na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Magiging asawa ko pa rin siya ng legal kahit papaano. Madalas kong nararamdaman na may ilang mga espesyal na dahilan para iwan ako ni Marian, ngunit hindi ko ito magawang mabuti, at lagi niya akong tinatanggihan. Makilala man niya ito o hindi. Silly anak, sa palagay ko, dalawa lang ang dahilan ng paghihiwalay sa iyo ng isang babae. Ang isa ay hindi kanya mahal, at ang isa pa ay hindi mo maibibigay ang pagmamahal na gusto niya. Kahit anong uri, hindi mo na iyon maibabalik," buntong hininga ni Rebecca. Natahimik si Justin, marahil ay tama si Rebecca, ngunit hindi susuko si Justin hanggang sa huling sandali. Kinabukasan, hinatid ni Talia si Leia sa paaralan. Ang babae ngayon ay gumagawa na rin ng gawaing bahay at nag-aalaga kay Leia. Kasabay nito, naglilinang siya dahil hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Sinadya ni Justin na tumakbo para hanapin si Jincel. Dati ay hindi pumunta ang babae sa dagat Mediteraneo at naramdaman niyang may utang siya rito, kaya inilibot niya ito ng isang araw sa lungsod at kumain ng masarap. Si Jincel ay masaya ngunit bahagyang naiinis tungkol sa pagdedote ni Yuna at hindi siya napapagod na sabihin kay Justin ang tungkol sa mga anekdota ng mag-ina na nangyari kay Yuna sa mga araw na ito. Nararamdaman ni Justin na bagamat inaakala ng babae na si Yuna ay masyadong nagmamalasakit sa kanya, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso, na naging dahilan upang hindi siya magilty. Kinagabihan, pinauwi ni Justin si Jincel at tumakbo sa pintuan ng bahay kung saan nakatira si Marian, naghihintay sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Gusto niyang ibigay ang dragon pill sa babae. Ito ay isang napakahalagang bagay at hindi siya nang ahas na hilingin sa ibang tao na ipadala ito sa kanya. Ngunit hindi siya makapunta sa punong tanggapan ni Yulei. Matapos ang insidente kina Talia at Melinda ay nalantad sa huling pagkakataon, ang pagpunta sa kumpanya ay magdudulot lamang ng gulo para kay Marian. Nasa bahay din ni Justin ang susi ng pinto at nasa bahay din si Yuna, ngunit hindi siya pumasok, nag-aalala na ayaw ni Marian. Speaking of such, he sounded useless pero nagdadalawang isip siyang magalit ang babae. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, dahan-daang huminto sa labas ang pulang Bentley ni Marian. Paglabas ng kotse, sa ilalim ng kulay rosas at payat na guya ay isang itim na kristal na may kintab na mataas na takong, isang pulang palda na may pleated na hanggang tuhod na umiindayog sa estilo at isang blusang white lady na may maikling kwelyo sa itaas na katawan na nagpaganda sa pagiging simple ng kagandahan. Nakatali ang buhok ng babae at para lang siyang malamig at masungit na dilag noong una niya itong makita.
Ang kanyang mukha na walang anumang pampaganda ay walang kapintasan, anuman ang kanyang hitsura o figure, ito ay kasing perpekto ng isang handicraft na nilikha ng Diyos. Kalmado ang mood ni Justin noong una, ngunit nang lumitaw si Marian, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi alam kung bakit, tulad ng isang binata na nakakita sa mga babaeng hinahangaan niya, na nagparamdam sa kanya ng katawa-tawa. Ito ang babaeng naging asawa niya sa loob ng 2 taon, paano siya mahina? Ngunit nang makita niya ang malamig at magandang figure ni Marian na naglalakad, na walang ekspresyon ang mukha, ang puso ni Justin ay kumurot saglit. Napalunok siya at hindi maiwasang makaramdam ng bakas ng kalungkutan. Isang pakiramdam ng distansya. Oo, isang pakiramdam ng distansya na hindi inaasahan ni Justin. Tumingin sa kanya si Marian na para bang isa siyang tunay na estranghero, natural na tinitingnan ang kanyang sarili, nang walang anumang labis na emosyon. Ang kanyang kagandahan ay tila mas na-enhance pa kaysa sa nakaraan. Kung kapareho niya si Jane noon, si Marian, na ilang araw niyang hindi nakilala, ay mahinang nalampasan si Jane. Ito ay hindi tungkol sa hitsura, ngunit higit pa tungkol sa isang misteryosong ugali na lumalabas mula sa loob palabas. Hindi alam ni Justin kung anong uri ng panloob na pagbabago ang naranasan ni Marian, ngunit ang ugali ng babae ay talagang umabot sa ibang antas. Para siyang isang snow lotus na inukit mula sa yelo sa isang bundok ng nyebe, dalisay at maganda, ngunit ngayon, sa paligid ng snow lotus, mayroong isang malabo na ulap at ambon, tulad ng isang fairy lotus sa Jade Lake. Gayunpaman, hindi ito ang gustong makita ni Justin, isang Marian na nagparamdam sa kanya ng malayo. Anong ginagawa mo dito? Walang pakialam na tanong ni Marian, nakatayo mga 1 metro sa harap ni Justin. Natigilan sandali si Justin bago niya naalala ang bagay na iyon. Ngumiti siya ng hindi natural, kinuha ang bote ng jade mula sa space ring, at ibinigay ito kay Marian. Ito ang dragon pill na pinino ko, na isang uri ng elixir na higit pa sa bihira. Pagkatapos mong inumin ito, pupunta ka sa proseso ng purification at breakthrough sa innate stage. Hindi ko kailangan, ipaubaya mo sa iba, hindi man lang ito nilinga ni Marian, tumalikod, at naglakad papasok ng bahay. Ang malamig na ugali ay hindi mas masama kaysa sa Cold War kay Justin dati. Biglang tumalikod si Justin at hinawakan ang braso ng babae. Makinig ka sa akin. Bitawan mo ako. Ang mga mata ng almond ni Marian ay nanlilisik kay Justin, ang matubig na mga mata nito ay puno ng malamig na tumusok sa kanyang puso. Mr. Gibson, tapos na ang contractual marriage ko sa iyo, wala na akong oras para i-entertain ka. Gayunpaman, sa lakas ni Justin, paano makakalaya si Marian? Over. Paano tayo matatapos? Hindi pa kita hinihiwalayan kaya legal pa rin tayong mag-asawa. Hinding-hindi kita pababayaan hanggang sa huling minuto, sabi ni Justin na may nakakapasong mga mata. Nananatili ang multo ha. Hindi mo ba naisip na katawa-tawa ka sa patuloy na pagkakasalubong? Si Marian ay nagpakita ng panunuya sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman naisip na ako ay mas marangal kaysa sa aking babae. Maaari mong isipin na ako ay mapagpakumbaba, walang hiya, at katawa-tawa, ngunit hindi mo mapapawi ang aking kabaitan sa iyo. Masaya akong ibigay sa iyo ang lahat ng magagandang bagay, pagsisiwalat ni Justin na may napakagandang ngiti. Tapos na tayo, sabi mo pakakawalan mo na ako. Tinalikuran ni Marian ang kanyang ulo. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at ngumiti sa kanyang sarili, tulad ng isang ngisi. Tinaas niya ang kanyang ulo at kilay at sinabing, oo, pero alam mo rin na isa akong napakawalan diyan na tao at sinasabi ko sa iyo na pinagsisisihan ko ito. Marian, lalo kang gumaganda at lalong nagiging pambabae. Alam mo rin naman na isa akong malaking pervert, isang malaking bastos, paano ko maibibigay ang ganoon kagandang asawa sa iba? I feel uneasy if you are not tethered it by my people. Why I hate it advantaged of my people. Why I hate it with my woman. Sa buong mundo kapag kaya kitang sakupin magpakailanman. Ikaw ay hindi makatwiran. At walang hiya. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin, huminga ng apoy sa kanyang mga mata sa galit. Sa wakas ay medyo makatao ka na ngayon. Akala ko ay ganap ka ng immortal ngayon lang, nakangiting sabi ni Justin, kahit gaano ka pa masama, tatanggapin ko ito. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Korea at nagkaroon ako ng hidwaan sa pagitan ng mag-asawa. Sinabi sa akin ng lalaking iyon kahit anong mangyari sa hinaharap, dapat ay mabait siya sa kanyang asawa dahil naniniwala siya sa pagmamahala nila sa isa't isa.
I do agree with him or I am that you loves, I am that you love say. Ako, at mahal din kita kung itinuring mo ang iyong sarili bilang isang kapalit para sa 17 o Marian, mahal kita para sa iyo at hindi mo ito makokontrol. Ikaw. Ikaw. Ang dibdib ni Marian ay patuloy na nag-iba-iba ng marahas, hindi niya kinaya ang masamang pag-amin mula kay Justin. Kung talagang kinasusuklaman niya ang lalaking iyon, puputulan niya ang lahat ng nararamdaman niya sa kanya, ngunit umaarte siya. Sa pagharap sa ganoong prangka ngunit nakakasakit ng pusong pag-amin mula sa isang lalaki, hindi maiwasang lumambot ang kanyang puso. Wala siyang pakialam sa 17 o kung sino man ang kapalit niya. Mahigit 2 taon nang nasa iisang bangka ang dalawa, paanong hindi niya malalaman ang pagmamahal ni Justin? Kinuha ni Justin ang dragon pill sa harap ng babae at sinabing may matigas na mukha, kunin ang dragon pill at pumasok sa innate stage ay magbibigay sa iyo ng higit na proteksyon, upang ang iyong pag-asa sa buhay ay maaaring tumaas ng husto, ito ang mahalaga sa akin. Ang mga kalaban na kinakaharap ko ngayon ay hindi mga tao na kayang harapin ng mga nasasakupan ko. Kung gusto nating maging ligtas, kailangan nating umasa sa mundong ito, pill, walang kakainin ang dragon. Ano ba? Kapag lumaban ka ulit, papatumbahin kita at papakainin at tutulungan kitang mag-breakthrough. Halatang nagsisinungaling si Justin. Kung talagang na-knockout si Marian, hindi niya namamalaya na makokontrol niya ang true chi sa kanyang katawan, at medyo delikado ang makapasok sa innate stage. Gayunpaman, naniwala si Marian sa sandaling ito at talagang natatakot na si Justin ay matamba ang sarili. Hindi lamang siya mapipilitang uminom ng tableta, ngunit siya ay ipapatulog din. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan si Justin na makita ang tunay na kalagayan ng kanyang puso. Gusto niyang hayaan ang lalaki na umalis sa buhay niya at pinipigilan na niya ang tunay niyang nararamdaman. Kung puwersahang humiga si Justin sa kama, kung sakaling hindi niya ito makontrol at makipagtulungan sa lalaki kapag naging matatag ang kanilang pagmamahalan, malalaman niyang hindi ito nag-aatubili sa kanya. Hindi ba masasayang ang kanyang kinikilos mula noong bisperas ng bagong taon? Sa pag-iisip ng bangungot na iyon, ayaw ni Marian na ilantad ang kanyang puso. Fine. Kakainin ko na. Sinubukan ni Marian na magpakita ng bakas ng galit at sinabing may luha. Magagawa lang niya itong gawin sa oras na ito at maghanap ng ibang paraan para sumuko ito. 1451. Tama iyan. Nakahinga ng maluwag si Justin. Sa kabutihang palad, nagawa niyang linlangin siya, kung ito ay isang taong nakakaalam ng cultivation tulad ni Jincel, hindi ito magiging ganoon kadali. Parehong sinusubukan ng mag-asawa na linlangin ang isa't isa sa kanilang mga iniisip. Pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Malamig na sabi ni Marian. Si Justin ay nagpakita ng nakakalokong ngiti, mukhang tapat, binitawan niya ang kamay ni Marian at hindi nakalimutang sumengot ng papuri. Mabango ka, kahit walang pabango. Ang mahirap na paraan ay kinakailangan ngunit ilang iba pang mga trick ay kailangan din. Walang pakialam si Justin kung gusto ni Marian na tinutokso ng ganito, gayunpaman, matagal na siyang walang hiya sa harap ng isang babae. Tumalikod si Marian at naglakad pabalik sa bahay, upang pigilan si Justin na makita ang pamumula ng kanyang pisngi. Nang makita ni Yuna na sinundan ni Justin si Marian sa silid, naisip niya na mali ang kanyang nakita. Pagkatapos ay nagambala siya ni Marian nang siya ay aakyat na upang magtanong. Yuna, hindi mo na kailangang mag-isip ng sobra, may kailangan lang tayong gawin. Ibinaba ni Marian ang kanyang bag at naglakad papunta sa gym. Napakurap-kurap si Justin kay Yuna at nakita niya ang kislap ng pag-asa at binigyan siya ng nakakapagpalakas na tingin. Pagpasok nila sa gym, iniabot ni Justin ang bote ng jade kay Marian. Bagaman ang dragon pill na ito ay may mga mahimalang epekto, ito ay napakasakit sa proseso ng paglilinis, kaya dapat kang maging handa. Sa sandaling ito, nasasangkot ang mga seryosong bagay, at naging solemn na ang tono ni Justin. Hindi sumagot si Marian, at nagbigay ng mahinang, na tunog, na nagpapahiwatig na alam niya ito. Pagkatapos ay nilunok niya ang tableta ng walang pag-aalinlangan. Sa mga tuntunin ng paggawa ng mga bagay-bagay, si Marian ay mas mapagpasyahan kaysa kay Justin, na para bang hinihiling niya na mawala siya sa sandaling magawa ang mga bagay. Mabilis na ginawa ng dragon pill ang makapangyarihang epekto nito, at biglang naramdaman ni Marian na ang mga meridian sa buong katawan niya ay nagsimulang mapuno ng walang kapantay na sumisikat na espiritual na aura.
Pagkatapos maupo na naka-crossleg, sinimulan ni Marian na patakbuhin ang mga pagsasanay na itinuro ni Justin at mabilis na naabsorb ang mga epekto ng gamot. Maingat siyang binantayan ni Justin, at pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti niyang natuklasan na si Marian ay higit na nakayanan ang sakit kaysa sa inaakala niya. Maliban sa pinong butil ng pawis sa mukha ng babae, hindi man lang siya nakasimangot. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ang true chi ni Marian sa wakas ay nag-transform sa innate true chi na pumapasok sa isang ganap na bagong kaharian. Nagsimulang magtaka si Justin. Kakaiba na ang tagumpay ni Marian ay magiging napakakinis. Hindi ito isang napakagandang karanasan tulad ni Karina at Jane o isang mapanganib na emerhensya na para bang nag-ensayo siya ng hindi mabilang na beses ng matagal na ang nakalipas. Ang repertoire na ipasa lamang sa ganitong paraan, at ito ay isang bagay na syempre. Binuksan ng babae ang kanyang magagandang mata at sinulyapan si Justin na may nakamamanghang tingin, at sinabi sa isang patag na tono, "Well, nakapasok na ako sa innate stage, pwede ka nang umalis. Huwag kang mag-alala, mayroon pa akong ilang shishya pills at longhua pills dito." Lahat sila ay mga dekalidad na produkto ng middle grade at top grade, at maaari mong panatilihin ang mga ito ng maayos dahil matutulungan ka nitong makapasok sa innate full cycle sa maikling panahon at makakaapekto pa sa soul forming stage. Naglabas si Justin ng 2 bote ng pill mula sa ring at ibinigay ito kay Marian. Hindi na tumanggi si Marian sa pagkakataong ito, at malamig na sinabi, "Ilagay mo ito sa lupa at maaari ka nang umalis, maglilinis ako ng kaunti." Hindi siya pinigilan ni Justin dahil bihira na para kay Marian na uminom ng mga table tas at makipag-usap sa kanya, hindi niya gugustuhin na maging masyadong mapilit o baka ito ay hindi produktibo. Pagbaba ng hagdan, nakangiting lumapit si Yuna, "Young master, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, posible bang nagbago ang isip ng dalaga at makakaayos na kayong dalawa?" Mapait na ngumiti si Justin, "Yuna, paano ito magiging napakadali, binigyan ko lang si Marian ng ilang mga item. Hoy, kailangan mong lampasan ang mga problema bago makuha ang gusto mo." Mula noong araw na maghiwalay kayong dalawa, ang dalaga ay nakisawsaw sa trabaho. "Nakikita ko na hindi talaga siya masaya, at maraming bagay sa kanyang puso," sabi ni Yuna. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Yuna, bakit hindi kita maging especially iya? Kung may kinalaman kay Marian, mangyaring sabihin sa akin, para lagi akong magkaroon ng impormasyon." Tinakpan ni Yuna ang kanyang bibig at ngumiti, "Mukhang mali ito na para bang isa akong secret agent. Huwag kang mag-alala, umaasa din akong magkakasundo kayong dalawa, at tatawagan kita kung mayroon. Gayunpaman, anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi mo maaaring pretuhin ng masama ang aking ginsel." Hindi nakalimutan ni Yuna na magsalita ng ilang salita sa kanyang anak. Si Justin ay natural na tinapik ang kanyang dibdib at sumang-ayon dahil hindi siya kailanman naging favoritism na tao. Naglalakad pa uwi, nang makarating siya sa pinto, narinig ni Justin ang mabilog na batang babae na sumisigaw sa main hall. "Hindi. Gusto ni Leia na gumawa ng sarili ko." Walang tigil na nayuyugyog ni Leia ang braso ni Mina na parang nagmamakaawa, at malapit nang matanggal ang braso nito. "Naku, mahal, ang daming bata na bumibili nito sa pasukan ng kindergarten. Hindi ba't masarap maging katulad nila?" Walang magawang sabi ni Mina. Lumapit si Justin at nagtanong, "Ano ang mali, ano ang gusto mong gawin?" Nakita ni Mina ang kanyang tagapagligtas at ipinaliwanag kay Justin, "Mr. Gibson, sa wakas ay nakabalik ka na. Ang mga bata sa kindergarten ay magpapalipad ng saranggola ng pangkat-pangkat, at sinabi ng guro sa mga bata na maghanda ng mga saranggola ng mag-isa. Kung ang iyong saranggola ay gawa sa sarili, maaari itong ipakita sa espesyal na pagpapakita." Inaabala ako ni Leia mula nang siya ay bumaba sa klase na gusto niyang gawin ang kanyang saranggola. Ngunit, hindi ko alam kung paano gumawa ng saranggola. Napakamot ng ulo si Justin. Panahon nga ng saranggola ang Marso, marami na siyang nakitang saranggola ngunit hindi pa siya nakakagawa noon. Binuhat niya ang chubby little girl at sinabing, "Mahal kong Leia, bibilhan ka ni Daddy ng napakalaking saranggola, okay? Anong gusto mo? Pwede kang bilhan ni Daddy ng kahit anong uri ng saranggola." "Humph, hindi. Gagawa si Leia ng magandang saranggola at gagamitin ito para makipagkompetensya sa lahat." Ang chubby little girl ay nagpout ng kanyang mga labi na may matigas na mukha. Ngunit hindi alam ni Daddy at Tita Mina kung paano gumawa ng isa.
Nadama ni Justin na mas madaling gumawa ng bomba ng mag-isa. Nakaumbok ang bibig ni Leia, at mukha siyang nakakaawa na parang sobrang sama ng loob. Kung tutuusin, bata pa siya, kahit gifted siya, bata pa rin ang ugali niya at laging gustong magpakitang gila sa harap ng ibang mga bata. Onti ang gagawa para sa'yo, huwag ka nang umiyak. Bumaba si Talia sa mga oras na ito at nakangiting sinabi, hindi ba saranggola lang? Anong uri ng saranggola ang gustong gawin ni Leia, gagawa si tita para sa iyo? Napatingin si Justin sa babae nang may pagtataka, Little Talia, marunong ka bang gumawa ng saranggola? Siyempre, lahat ng bata sa aming bulubundukin ay marunong gumawa nito. Bata pa lang kami, wala kaming pera pambili ng saranggola. Lahat kami ay gumagawa ng saranggola gamit ang plastic na papel, bamboo stick, o dyaryo. Hindi mahirap. Casual na sabi ni Talia. Tuwang-tuwa si Leia nang marinig niya ito, at nang ay sobsob niya ang sarili sa mga bisig ni Talia, ilang beses niyang hinalikan ang mukha ng babae, pati laway nito ay lumabas. Kung bumaba ka ng mas maaga ay magiging maayos ang lahat. Hinamak ako ng aking anak. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi. Bamantong hininga si Talia sa kanya, kausap ko ang aking ina sa telepono. Gusto daw niyang gumawa ng ilang gawaing pagsasaka pabalik sa kanyang bayan at hindi na siya babalik sa lalong madaling panahon. Lihim na gamaan ang loob ni Justin. Ang pagkakaroon ng biyenan sa bahay ay medyo nakapanlulumo. Hindi alam ni Talia ang maliliit na iniisip sa puso ng lalaki. Binuhat niya si Leia sa sala at tinanong kung anong uri ng saranggola ang gustong gawin ng chubby little girl. Ang chubby little girl ay masaya na ngayon, at siya ay bumulong-bulong ng maraming kahilingan, at tinanggap ito ni Talia isa-isa. Gayunpaman, nalaman niyang wala siyang materyales sa bahay, kaya lumabas ulit siya kasama si Leia para bumili. Sa sandaling inilabas ng babae ang bata, narinig ni Justin ang pagring ng telepono at inilabas ito upang makitang si Mary Chris ang tumatawag. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Justin, at pagkatapos ay nagtanong siya, kumusta? Magalang na sinabi ni Mary Chris, salamat master para sa mga elixir. Matagumpay akong nakapasok sa innate stage 2 araw na ang nakakaraan, at bigla akong pinahahalagahan ng pamilya kaysa kay Erlong Meng. Kung magiging maayos ang lahat, hindi magtatagal bago ako hahalili sa aking ama at maging representante ng gang leader, naghahanda para sa hinaharap na maging pinuno ng gang sa Southern Zenica at patriarch ng pamilya Meng. Ang iyong kakayahan ay nasa tuktok ng Hautian stage kaya ang tagumpay ay walang kakaiba. Ang gusto ko ay malaman ang mga detalye ng pamilya Meng sa lalong madaling panahon, at ano nga ba ang mga espiritual na kayamanan ng pamilya Meng. Ang secular na kapangyarihan ng Southern Zenica Gang ay hindi kaakit-akit sa akin, naiintindihan mo ba? Kumunat ang noo ni Justin. Nagmamadaling sumagot si Mary Chris, Master, huminahon ka. Alam ko rin na masyadong mabagal ang pag-unlad na iyon, ngunit ang aking lolo ay isang napakaskimang na tao. Tanging ang patriarch ng pamilya Meng ang maaaring direktang makaalam ng background ng pamilya. Wala talaga akong anumang paraan para makuha ang kaugnay na balita. Ang sinasabi mo ay kailangan mo akong tulungan. Tanong ni Justin. Tunay nga, aking Panginoon. Umaasa sa aking lakas, walang paraan upang makontrol ang pamilya Meng sa isang maikling panahon at makakuha ng impormasyon para sa iyo. Kung matutulungan mo akong maalis ang aking lolo, walang sinuman sa pamilya ang maaaring maging mas kwalipikado kaysa sa akin na pumalit sa posisyon ng patriarch. Maging ang aking ama ay hindi kasama dahil ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ng sa akin, pagkatapos ay magiging mas madali ito sa susunod. 1452. Sa sandaling iyon, nakatayo si Mary Chris sa isang madilim na silid na may hawak na telepono. Sa tapat niya, nakaupo sina Kelso at Quinten na may masamang mukha. Sa telepono, nag-isip si Justin saglit at sinabing, Bueno, pag-usapan mo ang plano at titingnan ko kung matutulungan kita. Sumagot kaagad si Mary Chris, Salamat, Master, ganito ang plano. Kasunod ng pagsasalaysay ni Mary Chris, ngumiti sina Kelso at Quinten sa isa't isa. Nang ibinaba ni Mary Chris ang telepono, bamantong hininga siya at lumingon kina Kelso at Quinten at sinabing, Lolo, Elder, nabitin si Justin. Haha! Mahal kong Mary Chris, ikaw nga ang pinakadakilang apo ko. Sa pagkakataong ito, hindi na maipaliwanag ni Justin ang kanyang sarili, ikukulong natin siya kinabukasan at hilingin sa kanya na ibalik ang mga espiritual na kayamanan ng pamilya at pagkatapos ay hayaan siyang ibigay ang natitirang magagandang elixir.
Sa ganitong paraan, kikita tayo ng maraming pera. Masayang sabi ni Kelso. Tumango si Quintan. Oo, ang Justin na ito ay may bisyo ng puso at nagsisikap ng husto na kontrahin ang aming pamilya Meng, napaka-wishful thinking. Sa pagkakataong ito hindi lang ang kanyang mga elixir kundi pati na rin ang kanyang mga kasanayan ay dapat ibigay. Anyway, siya ang may kasalanan, hindi niya maitatanggi ang anuman sa recording ng telepono na ito. Sumang-ayon si Kelso at sinabing, kailangan lang nating ibigay ang recording kay Chief No. Isa. At ang dahilan ay nasa ating panig. Kahit na mapatay si Justin, sasabihin lang natin na aksidente ito. Walang lakas ng loob ang pamilya Gibson na labanan tayo ng husto. Hey! Ito ay isang napakagandang plano. Mary Chris, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho, ngunit hindi ka dapat mag-leak ng balita bago mangyari ang mga bagay-bagay, ang intelligence network ni Justin ay napakalakas. Kung alam niya ito, hindi na namin siya magagawang iframe muli. Kung tatakbo siya sa ibang bansa, ang mga bagay ay magiging mahirap. Si Quentin ay lubhang maingat. Biglang sumang-ayon si Mary Chris, alam ni Mary Chris ang kahalagahan. Elder, mangyaring pumunta muli sa clan para humingi ng tulong sa mga elite sa aming clan, para mahuli ang walang hiyang bata na si Justin. Maingat na sabi ni Kelso. Siyempre. Si Justin ay isang napakahusay na pisikal na katawan lamang. Ang matanda ay pupunta sa angkan para humingi ng mga tagubilin, at pagkatapos ay magpapadala ng dalawang elder na nasa tribulation passing stage at tiyak na bubugbugin nila si Justin sa tubig. Ngumiti si Quentin at nagwalas palabas ng silid. Si Kelso ay puno ng ambisyon, matagumpay, sinulyapan niya si Mary Chris na may pagsang-ayon, at sinabing, Mary Chris, maganda ang ginagawa mo. Tuwang-tuwa si Lolo na mayroon kang ganoong katapatan sa pamilya Meng at mas mahusay ka kaysa sa dalawang walang kwentang kapatid mo. Nagsisisi talaga si Lolo na hindi kita nailigtas mula sa kontrabida. Baligtarin, na nakakapagpasaya kay Lolo pagkatapos nating makuha ang mga kayamanan ng ating pamilya, itataas kita bilang pangalawang pinuno at uupo sa pantay na katayuan sa iyong ama, ang posisyon ng iyong lolo ay sa iyo. Sinabi ni Mary Chris na may matamis na ngiti, Lolo, basta nasabi ko lang, alam ni Mary Chris na kahit anong gawin ni Lolo ay para sa pamilya, at gusto rin ni Mary Chris na tumagal ang pamilya magpakailanman. Kahit sinong tulad ni Justin na gustong gumamit sa akin ay talagang minamaliit ang mga anak ng pamilya Meng. Dapat siya ay magkawatak-watek. Oo. Dapat nating hayaan ang batang ito na magdusa ng husto. Nakatakas siya dati at nawalan tayo ng tatlong matanda. Hindi ko na maiangat ang ulo ko sa harap ng pamilya mula noon dahil sa takot na maparusahan. Kung maibabalik natin ang mga kayamanan ng pamilya natin sa pagkakataong ito, makakapagsilbi na ako sa wakas ng hustisya. Batiin muna ni Mary Chris si Lolo. Nakangiting humakbang si Mary Chris at hinawakan ang braso ni Kelso. Ilang sandali, napuno ang silid ng magiting na tawa ni Kelso. Sa kabilang banda, hindi masyadong nag-alala si Justin tungkol sa bagay na iyon. Pagkatapos ibaba ang telepono, nanood siya ng TV sa sala at hinintay na makauwi si Natalia at Leia bago kumain ng hapunan. Si Talia ay palaging maisla noong sinimulan niya ang kanyang trabaho. Sinamahan pa niya si Leia na gumawa ng mga saranggola ng seryoso. Bumili siya ng maraming materyales sa tindahan ng stationery dahil maraming tao ang gumagawa ng saranggola sa panahong ito, kaya hindi mahirap bumili ng mga materyales. Inilagay ng mabilog na batang babae ang lahat ng kanyang iniisip sa saranggola. Hindi man lang siya kumain ng marami para sa hapunan gaya ng karaniwan niyang ginagawa, at hinawakan si Talia para simulan itong gawin. Sa sala, sinamahan ni Talia ang mabilog na batang babae sa paggupit ng mga piraso ng kawayan at paggupit ng manipis na kulay na nilalangang papel. Habang ginagawa ito, tinuruan din niya si Leia kung paano ito gawin. Seryosong natuto si Leia, tulad ng pag-aaral ng Endless Resolve Restoration Scripture, kasama si Justin, hanggat interesado siya sa mga bagay-bagay, mabilis siyang makakapag-invest. Umupo si Justin sa sofa at pinanood si Natalia at Leia na unti-unting natatapos sa paggawa ng saranggola. Siya ay lubos na nasisiyahan, at ang kanyang puso ay mainit. Daddy! Handa na ang saranggola ni Leia. Kinuha ng mabilog na batang babae ang saranggola at tuwang-tuwang sumugod kay Justin para ipakita sa kanya na parang ipinakikita nito ang kanyang obra maestra.
Tiningnan ni Justin ang nagninangas na pulang saranggola sa kamay ni Leia, na may dalawang malalaking mata, may pattern ng mga binti, at isang ngiting karton na larawan ng hayop. Sumimangot siya sandali, at nagtanong, ito ay Pulauka. Masiglang tumango si Leia, at sinabing, gusto ng ibang bata na gumawa ng mga lunok at ibon dahil nakakalipad sila. Hindi katulad nila si Leia. Gumagawa si Leia ng saranggola ng Pulauka. Gustong sabihin ni Justin na ang mga Pulauka ay dapat berde, paano ito magiging isang pulang Pulauka? Gayunpaman, wala ito basta masaya ang bata. Tingnan mo, ano ang pakiramdam ng nagmamadali. Kailangang magdala ng streamer ang saranggola, halika rito, kumaway si Talia kay Leia. Agad na tumakbo pabalik ang mabilog na batang babae, pinapanood si Talia na naglalagay ng dalawang pulang laso sa kanyang pulang Pulauka na saranggola, ang kanyang malalaking mata ay puno ng kumikinang na liwanag. Matapos tapusin ang saranggola, kontentong tumakbo si Leia sa itaas para magsanay, at sa wakas, tumahimik ang bahay. Inayos ni Talia ang magulong mesa, ngunit si Justin ay naglakad sa likuran niya, niyakap ang babae, kinagat ang kanyang tenga, at nakangiting sinabi, munting Talia, kung magkakaroon ka ng sanggol sa hinaharap, tiyak na magiging mabuting ina ka. Talaga? Tanong ni Talia na may kulay rosas na mukha at ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan. Hindi bababa sa hindi ko alam kung paano gumawa ng mga saranggola para sa aking anak na babae, sabi ni Justin. Ngumuso si Talia, iyon ay dahil hindi ka lumaki sa isang nayon sa bundok. Ano ang kakaiba? Ang ganitong uri ng maliit na bagay lamang ang magagawa ko ngunit hindi ang iba. Paano ito magiging isang maliit na bagay? Well, nararamdaman ko na talagang mahal mo si Leia, na nagpapasaya sa kanya, salamat, same time na sabi ni Justin. Kinagat ni Talia ang kanyang cherry lips, pinigilan ang kanyang ngiti, at tumalikod. Binigyan niya ng mata si Justin at mahinang sinabi, ano ba ang maganda dito, magagalit ako kung ganito ka magalang. Hindi lang ako, lahat ng kapatid ay tinuturing si Leia bilang sarili nilang anak. Bagamat bata pa si Leia, alam niya na kami ang kanyang tiya, hindi niya tayo tatawaging mommy, sa tingin ko ay naghihintay siya na ibalik mo ang kanyang mommy. Bumantong hininga si Justin at napahiya, gusto ko rin, ngunit bago maging malinaw ang mga bagay-bagay, natatakot akong hindi magbago ang isip ni Marian. Mabagal lang ang gagawin ko, tutal, marami pang ibang bagay. Nakatingin pa rin sa akin ang pamilya Meng at ang Hidden Clan, hindi ako pwedeng manatili na lang at maghintay na mamatay. Pagkatapos, iniunat ni Justin ang kanyang kamay at pinisil ang matamok na puwitan ni Talia, at tinapik ito ng isang palad. Ipaubaya sa Mina ang pagtatapos ng trabaho. Bilang gantimpala, magtatanim ako ng mga binhi para sa aking little Talia ngayong gabi. Nabalisa ang katawan ni Talia. Matapos makapasok sa innate stage, ang katalinuhan ng kanyang katawan ay lubos na napabuti. Hindi niya nakayanan ang panunokso nito, commandant na parang sutla at humihinga na parang orchid, marahan siyang nahulog sa mga bisig ni Justin. Niyakap ni Justin ang babae ng paalang, tumalon sa ikalawang palapag na parang bugzo ng hangin, at pumasok sa silid. Kasabay nito, isang maliit na bayan sa timog ng Stonegate. Ang gabi ay kasing lamig ng tubig, at ang kalawakan ay sumayaw. Ang mahabang kahabaan ng dalampasigan ay puno ng naglalakihang bahura, maliban sa ilang mangingisda sa di kalayuan, wala masyadong tao. Nakapagtataka, isang batang babae na may dalang malaking pink na hiking bag, nakasuot ng karton na dilaw na mahabang manggas at cotton crop na pantalon, ay nakaupo sa isang malaking bato, hawak ang isang mangkok ng maladoson mula sa mga stall sa gilid ng kalsada, kumakain mag-isa sa harap ng tubig. Sa matamis at kaibig-ibig na mukha ng dalaga, may bahid ng lungkot na hindi maalis. Sa maliwanag na mga mata, mayroong isang pakiramdam ng mga pagbabago na wala sa mga tao sa parehong edad. Biglang may malinaw na boses ng lalaki na nagmula sa likod ng dalaga, biglang. Kung hindi dahil sa marka ng kaluluwa, talagang hindi kita mahahanap. Ang pagiging sa isang tahimik na lugar ay hindi isang bagay na gagawin mo, Mila. Saglit na natigilan si Mila, biglang bumangon at ibinaling ang kanyang ulo, tinitigan ng lalaki gamit ang kanyang almond eyes. Kuya! Sa dalampasigan, isang gwapong batang lalaki na may itim na buhok at mapupulang labi na nakasuot ng maayos na puting sando at maong na mukhang mga 20 taong gulang, na may kaakit-akit ng ngiti, ay nakatayo doon ng matagal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.